Ito pong pag-uusapan natin ngayon ay isa pong real talk. Mga Kristiyano, tayo po yon, di ba? Tayo mga tumanggap kay Jesus. And yet, may mga Kristiyano na nagsasabi, pag hindi raw sila nakapagbasa ng Bible, hindi raw sila nakapunta doon sa church nila, feeling nila disconnected na sila kay God o kay Lord Jesus. Well, may sasabihin po ko sa inyo. Baka naman po hindi po natin alam yung totoong katayuan natin kay Jesus. Sana po mag-pay tayo ng too much attention dito sapagkat ang nakaris po dito ay yung Christian walk o Christian living natin. May kinalaman po yan sa ating sanctification. Hindi lagi tayo nakakapagbasa ng Bible. Aminin po natin yan. Hindi po tayo lagi nakakapag-pray ng ganong katagal. Hindi rin po tayo lagi nakakapagpulong o nakakapagpunta sa mga congregation o sa mga churches, no? I mean, doon sa mga institutional churches, yung mga umaaten at dumadalo dyan, I'm not condemning those dahil galing po ako sa ganyan eh. Okay? But, ang gusto ko lang pong sabihin, nantanggapin po natin si Jesus. Ito po ay napaka-strong na foundation. Ito po ay napakalakas na pundasyon. Hindi yan kayang tibagin nang hindi mo pagbabasa ng Biblia. Nang hindi mo pagdalo sa pulong o sa church na tinatawag ninyo, ng mga institutional churches. Okay? Hindi rin kayang buwagin yan ng iyong mga bad behaviors. Minsan, nagkakaroon ka ng mga tinatawag na sumpong. Nakakapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa. Or, ito, aminado po tayong lahat dito. Sometimes, nakakapag-isip po tayo ng pangit pag nagagalit tayo. Naiinis tayo. Minsan, dinadapuan ka ng inggit, hindi ba? Kasi, ang mga tao, believer man kay unbeliever, meron po tayong kahinaan. Pero ang sabi po ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. At tanging mga Kristiyano lang po ang makapagsasabi niyan. Hindi tumitingin si Jesus sa iyong behavior. Right after maligtas ka, ikaw ay unblemished na sa mata ng Diyos Ama. Sapagkat tinanggap mo ang perfect offering niya, ang anak niya, ang Diyos anak na si Jesus. Hindi yan sa behavior mo. Nakakalungkot po yung ibang Kristiyano. I will not name names. Pero mga kilalang pong mga Christian personalities dito po sa social media, mga influencers po sila. Ito po yung napanood ko po kani-kanina lang po. Wala pong 5 minutes before. That's why yun po ang naging factor para gawin ko po itong video. Mag-record ako ngayon. Ang sabi po niya, nung siya daw po ay nasa New York, nag-church siya. Tapos, lagi siya nagbabasa ng Bible at ito po talagang tinamaan, talagang parang may naalala ako. Nagpre-pray daw siya 2 hours at least a day. 2 hours a day. Ako naniniwala ako yung pagpre-pray niya ng 2 hours napipilitan dahil may hinihiling siya sa Panginoon. May gusto siyang makuha kanya na ginagawa yun. Well, sad to say, that's not grace. That's law. Meron po mga ilang grupo ng mga Kristiyano, hindi na po ako magbabanggit ng nasyon o ng lahi. Pero somewhat or somehow, kilala po ninyo itong lahing ito. Madalas po silang bumisita rito. Mga Christians po sila. And one time, ako po ay naanyayahan na dumalo sa kanilang mga gawain. Then, natanong ako nung pastor na yan, do you pray? Ayun ang banat ba naman sa akin? Para siyang masasabi kong self-righteous. Do you pray? Yeah. After my devotion in the morning, usually 5:30 in the morning, I will get my cell phone and from there, I will read some scriptures. Then after that, what? Kanya sa akin. I will pray. Kasi sa akin po talaga, ang prayer lang, simply talking to God. Simply talking to Jesus.
Then, nagulumihanan na ako. Nung sinagot ko na nga yung tanong niya na nagpre-pray, kumukuha kami ng pagkain noon, buffet eh. Nagulumihanan na ako nung parang nakapag-isip na ako na parang may iba dito ako kasi sinagot ko na nga na nagpre-pray ako. Tapos sabi niya, "How long do you pray?" Excuse me? Ako, "Me," sabi niya, almost 5 hours a day, or sometimes I'll make it to a point 6 hours sometimes." Sabi niya, "I can pray. In fact, in our country, kanya, I have a prayer room. I will put some no disturb signs so that my wife and my kids won't enter that room knowing that I'm praying there inside." Kanya, "Oh no," sabi ko. "Okay. So you're a prayerful man, huh?" "Of course." So hindi po ba self-righteous? Then, "Pastor, wait, I'm going to talk to some of my friends there. We share the same table." Ako na lang kunwari, ayaw ko pong kausap ang ganon. Ayaw ko. Ang sabi ko na lang, "Lord Jesus," habang kumakain po ako noon, tanda ko pa yung ulam namin. May adobo, tapos may chop suey. Sabi ko, "Lord Jesus, please open his mind to your grace." Ang sarap po sa grace, sabi ko. Kasi sa grace, alam namin, it's all about you. And not about ourselves. Hindi ko na po alam kung ano nangyari doon dahil nag-strike na po ang pandemic, hindi po ba? Maybe bumalik na sila sa kanilang bansa. Ayun. So, ibig ko po sabihin, wag po kayong magigilty kung hindi kayo nakapagbasa ng Bible. Wag kayong magigilty kung hindi kayo nakapag-pray ng araw na yan. You're still righteous. Pero naniniwala ako dahil may bago tayong pagkatao, may bago tayong nature. Talagang pag meron tayong free time, magbabasa tayo ng Bible. Magbasa kayo ng Bible. Halimbawa, 5 minutes lang kaya nyo, so be it. Pero at least nagbasa kayo, hindi ba? Pero kung marami naman kayong time at agree naman yung masasabi kong pagkakataon na yun para sa inyo na magbasa, well, do it. Kasi ini-encourage ko po kayo lahat, magbasa po tayo ng Bible. Pero hindi ko po kayo ini-encourage sa paraan ng batas ni Moises na, you must. No. Don't say you must do it. That's the law. Ganitong sabihin natin. Because of the grace of Jesus, I can read some verses or even chapters. Because of His grace, empowering me. Because I have the Holy Spirit in the first place, right? Yeah, ganyan ang mindset natin. It's all about Him. Even our sanctification comes from Him. Kaya nga po, wala tayong ginawa. Kanina po, dito po sa mga pagpanonood ko po dito po sa YouTube, ang dami ko pong napansin na lagi nilang binabanatan yung kapwa Kristiyano. Pero ang banat nila ganito. Na-deceive sila, na ganun sila, na ganun. No, mas maganda po ganito. Ibigay natin, why don't we present the good news? Diba? Well, naniniwala po ako talaga may pagre-review. Ako nire-review ko po talaga yung mali, like yung tithing, wala po yan sa Bible. Na because of that, nagpapayaman. Pero yung may mga minor na mga doctrines, mas maganda pag-usapan po sana ito ng mas mapayapa. Kasi hindi natin babanatan yung behavior ng tao. Pag may nagkamaling personality sa social media, binabanatan. Hindi po ganoon. Ipag-pray po natin. I believe, isa sa pinakamagandang katangian ng isang Kristiyano ay ang maging mapanalanginin. Okay? Again, it's not about us. It's about Jesus who loved us and gave Himself for us. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video, share the wonderful love of Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.